nagpapasalamat po ako sa oportunidad na mag-preach ng God's Word. Nag-bless po ako pa sa kasama ko po ang mga kapwa. Kasi someday po, ay tayo po makasama pa rin sa langit. That's right. So, maganda po yung ganda at sana mayroon po tayong eye of faith na we look forward na we will see sa Sunday. Amen. Pagkibuksan po ang mga Bible natin sa John chapter 14. John chapter 14. Ang ating pumisahe ngayong hapon ay patungkol naman po sa yung pag-ibig ng Panginoong Isus at ang pag-ibig natin sa Kanya. Tayo po mga Kristyano, tayo po ay spoiled. Tayo na po sometimes nag-enjoy ng pag-ibig ng Panginoon, pero hindi po tayo tunay na nagpapakita ng ating sincere na love. Hindi ko po sinasabi na lahat, pero meron sa atin na sincere. Pero sana lahat tayo din na hindi na po tayo mag-enjoy ng blessing ng Panginoon. At sana, out of thanksgiving, ibalik din natin sa Kanya yung ating pagpapasalamat sa ating pag-ibig. Makikita po natin dito ang pag-ibig ng Panginoon sa atin. Una, sa verse 1 po hanggang 4, sabi po dito, sa John chapter 14, verse 1 hanggang 4. Let not your heart be troubled. You believe in God, believe also in me. In my Father's house are many mansions. If it were not so, I would have told you, I go to prepare a place for you. And if I go and prepare a place for you, I will come again and receive you unto myself, that where I am, there ye may be also. And whither I go, you know, and the way you know. Ang Panginoong Isus, sa time po na ito, malapit na po siyang mamatay para i-offer niya ang kanyang sarili sa cross para bayaran ang ating mga kasalanan. At kasama po niya yung kanyang mga disciples at yung tuloy apostles. Alam na Panginoon, nakikita niya ang kanilang mga trials sa time na wala na po ang Panginoon. Kasi sila po ay magpapatuloy sa gawain ng Panginoon. Kahit na may promise ang Panginoon sa kanila ng salvation o eternal life, mayroon pa po ang Panginoon na itinalaga na trabaho para sa lahat ng mga manampalataya. At kailangan po natin mga manampalataya na tulong ng Panginoon. Kasi nakikita niya na hindi madali po ang gawain po ng Panginoon. Alam niyo po, madali lang magsabi na maraming Christian tumaga, maraming tao, maraming professor, pero alam niyo po sa totoo, hindi po madali ang magtayo ng church. Si Jesus, siya po ang great preacher na ever na pumunta dito sa sanlibutan. Ilan na po ang kanyang mga apostles na totoo? Diba 12? Isa, faith pa. Hindi naman tayo great sa Panginoon. Siya talaga mismo na Word God at God. Konti lang naniwala sa Kanya. So malaking challenge po. Kahit yung mga Christian at mga lingkod ng Diyos, hanggang sa ating panahon ngayon, malaking challenge po ang pag-ibig at maraming mga trials. So sinabi niya, huwag kayong matakot kasi aalis ang Panginoon, pero sabi niya, hindi ko kayo iwanan na wala kayong comfort. At ang comfort niya ay, kahit aalis siya, may pinahanda po siya sa ating lugar sa langit. Sa langit po, sapat ang room. Yung mansions po, hindi nakikita yung bahay ng mansions yung room. Magandang place sa langit na lahat tayo may lugar doon kung ligtas na. Mahiniyan hindi po masikip ang langit. Maluwag ang langit at lahat po ay naman patayaan, may place po talaga sa langit. At yun po ang comfort kasi ang Panginoon, siya po ay nauna na at naghahanda siya ng lugar sa atin at Sunday, pag-uwi natin sa langit, i-welcome niya tayo at makasama po natin siya. So, na-bless po kayo sa kanta natin ngayon.
Amen. na ang future natin ay glorious. Amen. That's right. Totoo po yan kasi ang Panginoon hindi siya nagsisinungaling. Amen. So ano po ang love ng Panginoon dito? Niligtas niya tayo at binigyan niya tayo ng buhay na walang hanggan. At hindi niya po niya tayo niligtas sa ating kasalanan. May hinihanda pa niyang lugar sa ating sa langit na bilong tayo sa kanyang pamilya. Hindi pa yung magandang great na love ng Panginoon. Tingnan natin sa verse 18 ng John chapter 14 verse 18. I will not love you comfortless. I will not leave you comfortless. I will come to you. Amen. Bakit po sinabi ng Panginoon hindi niya iwan ng mga apostles niya ng comfortless? Kasi alam niya na troubled sila kapag iniwan sila ng Panginoon. Matatakot sila, may fear sila sa mga persecution, mga trials sa buhay, sa paglilingkod sa Panginoon. Yung salita pong comfortless po dito ay ang ibig sabihin ay lonely orphans. Ano po ba ang orphans? Yung fatherless, Yeah. yung motherless, yung walang magulang, lumaki sila na simple namatay ka ng magulang, o mga anak, mga bata na inabandon sila ng kanilang magulang. Alam niyo po ba ang orphans ay mahina sila kasi walang mag-protect sa kanila, walang mag-provide sa kanila, sila po yung exposed sa panganib. Sino pong sinasabihan niya dito? Mga baby ba o mga bata ba? Mga adults na. Yeah. So, patungkol po ba kanino ang sinasabi niya na hindi ko kayo iwanan na kayo po ay parang mga lonely orphans? Tayo po mga Kristiyano, Amen. Yeah. tayo po na totoo na naglilingkod sa Panginoon, na paminsan, dahil po sa ating paglilingkod sa Panginoon, di po ba, kadalasan yung iba sa kanilang katapatan, iwan nila yung kanilang mga friends dahil maglingkod sa Diyos. Sometimes, iwan sila ng kanilang pamilya. Sa paglilingkod sa Panginoon, paminsan, ikaw ay magiging lonely. Kasi ang sanlibutan, hindi nila alam ang ating faith. Yung That's ating right. paglilingkod Yeah. sa Panginoon. Excuse me. Sa amin po, marami pong mga senior saints. Kaya sa inyo po, sabi ni Sister kanina, he loves the senior, mga senior saints. Natawag sa amin senior saints, kasi may ibang open senior citizen. Senior saints. sa aming generation, marami na pong mga senior saints. At ang worries po ng mga senior saints ay, matanda na kami. Ang aming mga anak, may mga pamilya na. At sino mag-aalaga sa amin? Diba, paminsan yun ang mga, yun yung mga hinaing ng mga senior saints pag nag-praise na hindi man lang ako naalala ng aking anak. Alam mo, sa totoo, hindi natin yun masasabi na hindi natin maiwasan kasi hindi naman forever ang anak mo sa'yo forever kasi may pamilya na yun. Yung mga alalahanin ng mga seniors na wala na kaming trabaho, retired na, sino mag-provide para sa amin? Alam mo, ang Panginoon sinabi niya kung Christian ka, hindi ka niya pababayaan. Siya ang mag-provide. Alam mo, paminsan yung mga anak na, ang anak ko, pinag-aral ko yan, paglaki niya, alalahanin niya kung mag-provide. Pero actually, ma-disappoint ka kasi paminsan, kahit gusto pa ng anak mo na mag-take care sa'yo, kung may pamilya siya, minsan makakaligtaan niya. Pero sino ang hindi magkakaligtaan na mag-provide para sa iyo? Panginoon mo. Kung nag-iisa ka sa paglilingkod mo sa Panginoon, nandiyan sa tabi mo na mabigay sa iyo. That's right. Yes, sir. Na parang orphan na walang magulang pero nandiyan sa take care. Siya po yung ating magtatayo bilang ating parents na mag-take care po sa atin. Mag-provide, mag-protect, magbigay ng comfort. So, yan po ang love ng Panginoon sa atin. Na habang nandito pa tayo, alam niya someday na pupunta sa langit, wala na po talagang kamatayan, wala na kalungkot, kulaputan, wala na mga alalahanin kasi sa langit, perfect na tayo. Pero habang nandito pa tayo, hindi po tayo makaiwas sa ganyan. Yeah. Darating po tayo sa
sa mga pagsubok sa buhay na ito, kalungkutan, sometimes itatakwil, sometimes may babawalain po tayo. Pero mayroon po tayo Panginoon na nag-take us. Yun po ang pag-ibig ng Panginoon sa atin. Sabi niya sa verse 19, "Yet a little while, and the world see me no more, but you see me, because I live, you shall live also." Magandang promise ng Panginoon. Na sinasabi niya, panandalian lang ang sanlibutan, hindi siya makikita. Sa time po nang nandito ang Panginoon, mapalad po mga apostles kasi nakita talaga nila personally si Jesus. Tayo nakita lang natin si Jesus in the eye of faith sa kanyang word. Nandiyan siya. Ang mga sa sanlibutan ng mga hindi ligtas, hindi po talaga nila nakikita si Jesus. Sa totoo, physically hindi natin nakikita si Jesus, pero sa paningin natin sa ating panampalataya, alam natin na nandiyan siya sa atin. Man, that's right. At nabubuhay siya. Hindi siya patay ng tagapagligtas. Nakakalungkot ang maraming mga tao na naglagay ng kanilang panampalataya sa mga tagapagligtas o sa religion na hindi makasave sa kanila. Yeah. Pero ang ating Panginoon, buhay siya ng tagapagligtas. At someday, dahil buhay siya, mabubuhay din po tayo. Yun ang blessing na nilook forward natin. So verse 20, "At that day you shall know that I am in my Father, and ye in me, and I in you." Ito pong magandang bagay na nilook forward natin na sa time na ikagather na po tayo ng Panginoon sa langit, makikita na natin personally ang God. God the Father, God the Son, and God the Holy Spirit. At kasama po tayo. Hindi po ba magandang bagay na nilook forward natin na tayo po ay may buhay na pagpasa. Hindi po ba tayo na pagpasa. Buhay na kung saan hindi po tayo i-disappoint ng Panginoon, hindi niya po tayo. Kayo po ba may ganyan din na desire? Man. Sometimes, ang mga bagay dito sa sanlibutan ay makakaalis ating ibig sabihin yung mga bagay na tinitingnan natin, minsan na nadadirect ang ating mga isip. Pero sana hindi mawala ang iyong mind at heart na mag-look forward ka na sabi mo dito ang Panginoon. Kasi yun po ang special na day na masasabi mo na totoo po pala ang Panginoon at ang kanyang mga promesa sa atin. Promise na sa atin sa natin. Verse 21, "And he that hath my commandments and keep them, he it is that love me, and he that loveth me shall love my Father, and I will love him, and I will manifest myself to him." Ngayon po, yung unang part na pinag-aralan natin, yun po yung bahagi na ipinakita ng Panginoon, yung kanyang love po sa atin. Niligtas niya tayo, at may hinanda siyang lugar sa atin sa langit. At habang nag-look forward tayo ng langit, habang nandito tayo, nandiyan po ang Holy Spirit yung magbibigay sa atin ng comfort. Through sa kanyang Holy Spirit na hindi po tayo nag-iisa po dito sa sanlibutan, nandiyan po siya ng Savior sa atin. At yung promise niya na someday ay makasama natin siya sa langit. Ngayon, dito naman ang ating ipakita yung pag-ibig natin sa Panginoon. So verse 21, "He that hath my commandments and keep them, he it is that loveth me." Sino po ang tunay na makasama ng Panginoon someday sa langit? At kung sino po talaga ang tunay na makadama po ngayon ng pagmamahal ng Panginoon na hindi ka magiging malungkutin o comfortless, yung talagang tunay na nagmamahal po sa Panginoon. Sila lang po ang tunay na nakakadama ng pag-ibig ng Diyos. Na hindi sila nag-iisa. Sila lang po talaga yun. He that hath my commandments. Saan po natin makikita ang commandments ng Panginoon? Sa kanyang word. That's right. Sometimes po, pag may mga trials,
nag-worries po tayo, nag-alala po tayo, ano na lang ang future namin. Baka hindi mo pinangahawakan ang Word of God. Kaya kung bakit ka naliligali. Pero kung ang Word of God nasa puso mo, hindi ka magliligali. Kasi napag-aari mo ng Word of God. That's right. Like, Amen. halimbawa, kung ikaw ay may care sa mga bayarin, tumataas ang presyo. Sabi ng Panginoon, di ba, be careful for nothing. But in everything with thanksgiving, let your request Yan. Yun na lang, kung mag-worry ka, tumataas ang presyo, paano ito, parang hindi na bumababa. Mag-pray ka na lang sa Panginoon kasi ang cares mo mawawala, bigyan ka niya ng comfort. Yun po ang promise ng Panginoon na habang nandito tayo, hindi po tayo nagiging comfortless kasi nandiyan siya at mag-provide dito sa atin. Habang nandito po tayo. Kung ikaw yung klase na worries ka sa buhay mo ito, baka hindi mo pinangahawakan ang salita ng Diyos. Pero kung pinangahawakan mo lang yun, ikaw talaga yun ang sinasabi niya na kanya tunay na anak na nagmamahal sa kanya at nagmamahal siya sa iyo. Sabi pa niyo po dito, he that loveth me shall be love of my Father, and I will love him, and I will manifest himself unto him. Ang tunay po na nagmamahal sa Panginoon ay yung nag-o-obey sa kanyang word, sumusunod po sa kanyang salita. At yun po ang condition po na masasabi natin na ang pag-ibig ng Diyos ay nasa sayo kung ikaw ay susunod po sa Panginoon. Mag-obey sa Kanya, nagtuturo sa Kanyang mga sinasabi. At ang God the Father at ang God the Holy Spirit mag-manifest. Ano pong mag-manifest? Magpapahayag, magpapakita siya ng favor niya sa iyo. Hindi lang po dito sa sanlibutan na ito, pero ang promise niyo po talaga, someday sa langit. Pero ang comfort natin na kahit hindi pa po tayo nakarating sa langit, at least meron pa po tayo ngayon. Comforter na kasama po natin. Verse 22, Judas said unto him, not Iscariot, Lord, how is it that thou wilt manifest thyself unto us and not unto the world? Ito po si Judas, hindi po sa si Judas Iscariot na nag-betray kay Jesus. Siya po si Jude, hindi nagsulat na Jude. Nagtanong siya, Panginoon, bakit po ikaw ay nagpakita sa amin at hindi sa sanlibutan? Ito pong tunay na blessing na ang lahat ng mga ligtas, tayo lang po talaga ang tunay na nakakakita ng sa pamagitan ng ating panampalataya sa Panginoon sa sanlibutan hindi siya na. Yeah, that's right. Hindi po ito parang multo na nakikita natin ng visible ng pag hindi naman po, pero sa eye of faith natin, alam natin na kasama natin ang Panginoon. At ang sanlibutan, hindi po nila yan makikita hanggang ngayon ang Panginoon hanggang sa time na babalik siya. Yeah. Sakala po nila ma-realize na si Jesus po talaga ang tunay na tagapagligtas. Pero sa mga manampalataya, alam natin na kasama po natin ang Panginoon. Kasama natin ang Diyos sa ating buhay. Yun po ang tunay na blessings. So verse 23, Jesus answered and said unto him, if a man love me, he will keep my words, and my Father will love him, and we will come unto him, and make our abode with him. If a man loves you. Isa sa mga patunay na ikaw ay may pag-ibig sa Panginoon, hindi obey His word. That's right. Exactly. Kagaya na rin po kanina na sinasabi natin, hindi po sapat na mag-profess po tayo na we are Christian. Kailangan po talaga, kaugnay po yun ang mga gawa natin na sinusunod po tayo sa Panginoon. Kung hindi po natin yun, kung sinasabi natin na Christian pero hindi makita sa buhay natin, lahat ng mga profession natin, denial po yun. Hindi po yun totoo. Pero ang katotohanan, kung tayo po talaga ay nagpapahayag sa ating bibig na says, pero makikita sa buhay natin, ang tunay na blessing ay ang God ay mag-abode sa atin. Ano pong mag-abode? Abode means mananatili sa atin permanently. Yeah. Hindi lang po ng bakasyon ng Diyos. Amen. Hindi lang yung paminsan-minsan mag-visit, means forever siya mananatili sa atin na makasama po natin siya. Sa anong paraan?
Sa pamagitan po ng Holy Spirit, sa time na ikaw tumanggap kay Jesus, mananahan po ang Holy Spirit sa puso mo at makasama po natin ang God the Father at God the Son at manatili sa atin mula dito hanggang sa langit. At nag-look forward po tayo na someday lahat po tayo makikita-kita po. At yun po ang ating conclusion. Ang ating conclusion sa verse 24, He that loveth me not, keepeth not my saying, and the word which ye hear is not mine, what my Father sent me. Ang idea po dyan ay yung mga tao po na nagpo-profess lang sila, na Christian sila, pero hindi makita sa kanilang buhay ang pag-ibig sa Diyos sa pamagitan ng pagsusunod sa Panginoon. Wala po sila ganitong klaseng benepisyo na natutuwa na dito po mga Christian. Kahit gaano pa po kaingay, ang nagsasabihin na malaki po ang aming group, kilala po kami dito sa sanlibutan, na nasa pangalan ni Kristo ang aming name. Pero kung hindi po sila totoo at wala po ang Panginoon Kristo sa puso nila at ang Holy Spirit, wala po sila. That's right. Hindi po nila matatagpuan ang Panginoon. Sino na po ang tunay na makakatagpo sa Panginoon? Ang totoo na nagpalataya. That's right. So, ano po ang ating natutunan ngayon na hapon? Ang pag-ibig ng Panginoon. Niligtas niya tayo, may iyan na siya lugar sa atin. Kung ano man po ang mga kahirapan niyo at mga worries niyo sa life na ito, may comforter po tayo. Ikaw na lang po yun ang nagkakamali. Fault mo yun kung hindi mo yun tanggapin ang beneficyo na ibinigay sa iyo ng Panginoon, na mayroon siyang gabay sa iyo at comfort sa iyo. Pero kung makikinig ka at susunod ka sa kanyang salita at susunod ka sa Panginoon, nandiyan po sa iyo hanggang sa langit. Sana kakanta tayo dito na all the saints, tingnan natin ang glorious things na kita sa langit. Hanggang dito, hanggang sa langit po tayo. Magkanta at magpulot sa Panginoon. Tayo po mag-Lord sa prayer. Wonderful Lord, salamat sa iyong love. Salamat po sa iyong precious promises. Salamat sa salvation. Salamat po na hindi niyo po kami pinababayaan sa aming paglilingkod. Na alam po namin may mga pagsubok. Pero nandyan kayo na nangangalaga sa amin, nagpo-provide, nag-encourage sa mga challenges na kinakarap po namin sa buhay na ito. Sana Lord, ang inyong mga promises sa amin ng buhay na walang hanggan at place sa langit, magbibigay sa amin ito ng kagalakan at encouragement at karagdagang pag-ibig at desire to serve you more. I pray na i-bless niyo ang bawat isa sa araw na ito, na manatili po ang aral sa aming puso. Ako'y dalangin namin